Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-19 na linggo ng karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Roque. San Roque na kung saan ay talagang ating nilapitan ng panahon ng COVID, panahon ng pandemic, no, dahil siya ay isa sa mga nilalapitan at hinihingan ng tulong sa mga panahon ng ganito. Kaya papasalamat tayo sa Diyos sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng mga halimbawa at ng mga gagabay din sa atin sa mga panahon na talagang sinusubok tayo. At ngayon, kailangan din talaga natin ng gabay kung paano natin mas mauunawaan at mapagtitibay ang pagsasama ng mga mag-asawa. Ulitin ko po yung madalas kong sinasabi, no? Kapag sira ang mag-asawa, sira ang pamilya. At kapag sira ang pamilya, sira ang lipunan. Nakakalungkot lang minsan, no? Pag napapakinggan natin ang mga kongresista natin, mga senador natin, na dapat sila ang naproprotekta sa batas na magpapatibay sa pamilya, pero ngayon parang sila yung pinanghihinaan at sila yung lubusan talagang hindi makaunawa sa kahalagahan ng pagpapatibay ng pamilya. Kaya pilit na isinusulong ang mga batas para mapaghiwalay ang mga mag-asawa. Pero yun nga lang, tayo din naman kasi, tayo ang bumuto sa mga yan eh. Tayo rin kasi, hindi tayo nag-iisip ng mabuti
kung sino yung karapat-dapat na magtatanggol sa iyong at sa ating pamilya. Sa panlabas, parang ang ganda-ganda sabihin, no? Para sa kaligayahan ng bawat isa. Nagiging maligaya ba talaga pag naghihiwalay ang mag-asawa? Sino ba mga may asawa dito? Maligaya pa ba kayo? O gusto nyo na isoli? Bakit ba kasi, baka katulad ng sinabi, kasi sa katigasan ng ulo. Di ba? Kaya nga sa proseso natin sa simbahan, hindi madali. Hindi ito katulad na, haharap tayo sa husgado, haharap tayo sa korte at magpapakasal tayo. Masasabihin, handa ba kayo? Opo. Sige, kasal na kayo. Sa simbahan, hindi. May proseso. Dadaan kayo sa interview, dadaan kayo sa mga seminar para malubusan ninyo maintindihan bago kayo humarap sa altar na sasabihin ninyo, opo, till death do us part. Paiyak-iyak pa yan, di ba? No? Paiyak-iyak pa habang naglalakad. No? Tapos isang buwan, nakita na at lumalabas na yung mga ugaling, ayaw na. Gusto nang isoli ang isa. At gusto na namang humanap ng iba. Lagi natin ganun yung nagiging dahilan. Hindi na po ako masaya. Kaya nga bago ka pumasok, kailangan mo itong pag-isipan ng mabuti. Hindi lang ito basta masaya. At yung tanong din, magiging masaya at magpapatuloy ba yung kasiyahan ninyo? Kasi pag mag-asawa na parang, di ba? Paano nyo ba ito ninatrato ang isa't isa ngayong mag-asawa na kayo? Nung hindi pa mag-asawa, super lambing, super sweet, bigay ka ng bigay ng regalo, di ba? No? Ang dami mong pangako, ang dami mong sinasabi, ngawa ka ng ngawa. Diba, pag nanliligaw, no, lalaki, salita ng salita. No? Pag mag-asawa na, yung babae na ang salita ng salita. No? Ang kamanitad na. Pero bakit nga ba, di ba? Ano nangyayari? Di ba? Dahil ba mag-asawa na, gano'n na lang, nawawala na yung respeto sa isa't isa. Kasi para ang tingin na, akin ka na, pag-aari na kita. Pero, di ba? Kasi ito yung una, no? Sa unang pagbasa, ipinapahayag ni Propeta Ezekiel, ito ganito niligawan ng Diyos ang Israel. Binihisan niya, sinuotan niya ng magagandang damit, sinuotan niya ng korona, itinaas ang kanyang dangal. Na dati, sabi dito, siya ihubad, walang gustong kumilala sa kanya, pero minahal siya ng Diyos at binihisan. Nagtaksil ang Israel, minahal pa rin siya ng Diyos at hindi niya pinutol ang kanyang pakikipagtipan sa kanila. At siya'y laging handang maghintay sa pagbabalik nito. Kaya minsan sinasabi ko po, no, kung magpapakasal kayo, huwag kayong puyat. Kasi di ba yung ngayon ang kasal, kagabi, puyat pa yan, nagparty pa yan, nagdespedida pa yan, kung ano-ano pa mga pinaggagawa, kaya pagdating ng kasal, tulala. Pag tinatanong mo na, handa ka bang maging asawa? Handa mo bang paglingkuran? Handa ka bang, hindi, lutang, hindi alam kung ano yung sasagot. Laging best solution, maghiwalay tayo. Okay lang naman maghiwalay. Pero yung conception natin ng paghihiwalay, hindi sinasabi dito, no, na kung maghihiwalay kayo, sige, maghiwalay lang kayo. Pero mag-asawa pa rin kayo. At hindi kayo pwedeng pumatol sa iba. Kasi kapag pumatol kayo sa iba, pangangalo niya na yon. Kasalanan mortal na yon sa Diyos. Pagtataksil na yon. Kung unawain lang natin mabuti, nakakalungkot kasi, di ba? Marami sa mga kongresista, senador, katoliko. Ibang religion, di ba? Pinapahalagahan pa nila. Tayo, mga katoliko mismo, nasa nakikinig o sinasabing Kristiyano, pero ayaw nating unawain ito. Gusto pa nating kontrahin ang sinasabi ni Jesus. Kaya sa umpisa pa lang, talaga bang sa pag-aasawa ka?
Kaya mo ba talagang panindigan? Diyan ka ba talaga tinatawag ng Diyos o pinipilit mo lang? Madalas ko din sinasabi sa mga magulang, hindi porket nabuntis, ipapakasal na ninyo. Hindi porket nabuntis, ipapakasal na ninyo. Huwag niyong pilitin. Nagkamali na yan. Baka magkamali pa sa pangalawang desisyon. Hayaan niyo munang pag-isipan ng mabuti at huwag niyong pagsasamahin. Kailangan maging buo ang kanilang desisyon. Kasi kapag nagpakasal na, yan yung panghabang buhay. Hintayin nyo, pag namatay yan, tapos na ang kasal ninyo. Yung mga namatayan na dito, dalaga na kayo uli. Huwag na kayong umulit. No? Diba? Para mas maging maayos. At i-google natin din ang panahon natin para sa Diyos. Kung ikaw ay para sa pag-aasawa, yan ang iyong misyon. Kung hindi ka para sa pag-aasawa, ibigay mo ang buong buhay mo sa paglilingkod sa Diyos o sa simbahan. Amen?